Mapangahas na halik ang iginawad ni Lucas sa akin. Ramdam na ramdam ko ang galit na nararamdaman niya. I tried to resist, but he just tightened his hold on my waist at mas hinila pa ang aking buhok pababa. Then he deepened the kiss. He bit my lower lip so hard, I can't taste my own blood. The moment I opened my lips, ay kaagad niyang ipinasok ang kanyang dila sa bibig ko at hinanap rin ang aking dila. From my waist, dumausdos ang kanyang kamay sa aking pangupo at buong gigil itong pinisil, which made me moan until I just found myself kissing him back. I am mad at him for accusing me, but I just can't resist the lust that I am feeling towards him. Ang kanyang kamay na nakahawak sa aking buhok, dumausdos patungo sa aking pangupo. Then he joined his other hand in there, massaging and squeezing my butt. Hindi pa rin nagbabago ang klase ng halik na ibinibigay niya sa akin. It was rough, painful, yet delicious. The moment our lips parted, kaagad na pumunta ang mga kamay niya sa aking kasuotan at walang pasubaling pinunit iyon. Saka walang halong pag-iingat niya akong tinulak, sanhi upang mapahiga ako sa kanyang kama. His teeth were gritting at nag-aapoy ng halong galit at pagnanasa ang kanyang mga mata. And I must admit, he looked so hot. "Akin ka lang, Ana. Akin ka," he said through gritted teeth as he undressed himself. Matapos niya mahubad ang lahat ng kanyang kasuotan, ay kaagad niya akong dinaganan at sinibasib ng halik sa labi. Then I felt his fingers on my entrance, playing with my little bud there. Dahilan para pangapusan ako ng hininga. Ramdam na ramdam ko ang pamamasa ng aking pagkababae, habang patuloy niyang pinaglalaruan ang aking kuntil. Ang kanyang mga labi naman, dumausdos patungo sa aking dibdib. "Sasama ka sa akin sa opisina ngayon." Bali walang saad ni Lucas, habang magkaharap kaming kumakain ng agahan. Maagang umalis si na Ma'am Olivia at Papa Roman, kaya kaming dalawa lamang ni Lucas ang naririto sa bahay. Kumunot ang aking noo at nagtatakang napatitig sa kanya. Tama ba ang naririnig ko? Isasama niya ako sa opisina niya? Tila napansin niya ang pagtitig ko sa kanya, kaya muli siyang nagsalita. "What?" Nagtataka niyang tanong. "You want me to come with you today in your office?" Tanong ko. Tumango naman siya sa akin na aking ikinatawa. Kumunot ang kanyang noo. "What's so funny, Ana?" he asked. Umiling-iling ako. "Are you nuts, Lucas? Alam ng lahat na nagtatrabaho sa kumpanya ninyo kung sino ako at ano ko sa buhay mo dati." "So?" Baliwala niyang saad. Saka bumalik sa pagkain. "So? Lucas, pag-uusapan nila tayo. And how about Maristela? You know how much he hates me. Ano na lang iisipin ng fiancé mo pag nakita niyang magkasama tayo sa opisina mo? Ano sa tingin mo mararamdaman niya pag nalaman niya na kasama mo ang dati mong asawa?" Pagpaliwanag ko sa kanya, ngunit tila hindi naman ito nakikinig. Napabuntong hininga ako saka umiling. Tumigil ako sa pagkain. Isinandal ko ang aking likod sa upuan, habang nasa aking dibdib ang nakaekis kong mga braso. "Ano ba ako ha, Lucas?" Seryoso kong tanong sa kanya. Bigla siyang napatigil sa pagkain at nakakunot ang noo na tumitig sa akin. Mukha ring nagulat siya sa naging tanong ko. Tila iyon ang huling katanungan na iniisip niyang ibabato ko sa kanya. Alam ko naman kung hindi siya sasagot. Malamang sasabihin niyang parausan niya lamang ako. Fuck body to be exact. Pero mas gusto ko pa rin manggaling yun sa kanya para malaman ko kung ano pa ba ang kailangan kong gawin upang mas mapalapit pa ako sa kanya. Upang magtagumpay ako sa aking plano. "Just eat, Selena," aniya, at bumalik sa pagkain. Halatang iniiwasan niyang tanong ko. Napailing na lamang ako. Mula sa pagkakasandal ko, ibinalik ko ang aking atensyon sa pagkain. Pinaglalaroan ko ang tinidor na may nakatusok na sausage sa aking kamay. "Hindi ako sasama sa'yo. May lakad kami ni Jackson ngayon." Pinal kong sagot sa kanya as I licked the tip of the sausage. Mukhang hindi niya nagustuhan ang sagot ko. Napatigil siya sa pagkain at muling ibinaling ang kanyang atensyon sa akin na abala pa rin sa pagdila sa sausage. At dahil nakatingin ako sa kanya, kitang-kita kong pagyukom ng kanyang kamao na may hawak ng kutsara at tinidor.
Pakiramdam ko malapit nang mabali ang utensils dahil sa mahigpit na pagkakayukom ng kanyang kamao. Mas lalo ding nag-igtingan ang kanyang mga panga habang nakatitig sa sausage na kasalukuyan kong dinidilaan. Bigla na lamang ako nakaisip ng kapilyahan. While licking the sausage, dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata at umungol. Jackson. What the hell? Nagulat na lamang ako nang may biglang humablit sa tinidor na hawak ko at marahas yung inilapag sa aking plato na nagsanhi ng malakas na ingay. Muli na naman kaming nakakuha ng atensyon mula sa mga kasambahay. Nasulyapan ko pa si Ninita na malisyosyong nakatingin sa aming dalawa ni Lucas. Paniguradong kahalayan na naman ang tumatakbo sa isipin ng babaeng yun. Marahas niya akong pinatayo at halos kalad ka rin na niya ako patungo sa ikalawang palapag ng bahay. We stopped in front of my room. Saka malakas na sinipa pabukas ang pinto ng kwarto. Na makapasok kami, marahas niya akong initsa sa kama. Galit ko siyang tinignan ngayon at naghahalungkat na sa mga damit ko. Hinimas ko ang aking braso na kanina mahigpit niyang hawak habang hila-hila niya ako papunta rito. What the fuck is wrong with you? Bulyaw ko sa kanya as I sat on the edge of the bed. Ngunit hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin. Patuloy pa rin siya sa paghalungkat sa mga damit ko. Napabuntong hininga ako at hinayaan na lamang siya sa kung anong gagawin niya. Nang humarap siya sa akin, may dala-dala siyang isang itim na dress at isang pares ng itim ding sapatos. Kumunot ang noo ko. Anong gagawin mo dyan? Tanong ko. But instead of answering me, hinilan na lamang niya ako patayo. Sinampay niya ang dress sa kanyang balikat, habang ang sapatos naman nilagay niya sa sahig. Napamulagat ako nang dumako ang dalawang kamay niya sa neckline ng aking damit. Akala ko kwelyuhan na niya ako, ngunit napaigik na lamang ako nang walang ingat niyang pinunit ang aking damit na suot, leaving me with my bra on. Then he smirked at me. Hindi ka kasi madaan sa matinong usapan, he said. Then he unbuttoned my shorts. Dahilan para mahubad dito sa akin. Nakatulala lamang ako nakatingin sa kanya. What the hell? Kahit nang bihisa na niya ako, wala pa rin akong imik at nakatitig lamang sa kanya. Ni hindi ko na malaya na isinuot na pala niya ang sapatos sa aking mga paa. Nang matapos siya sa ginagawa, pinasadahan niya ako ng tingin. There, you're good to go, he said with a small smile in his lips na bahagyang ikinaawang ng aking mga labi. He smiled at me. He freaking smiled at me. Tila ako na engkanto na nakatitig lamang sa kanya. Nawala na sa isipan ko na pinunit niya ang mamahalin kong damit. I just stared at him. I can't believe he really smiled at me. Ito ang unang beses na pinakitaan niya ako ng ganitong ngiti. Ngiti na walang halong kaplastikan. The smile he showed me was genuine. Very genuine. And I like it. Nang ngumiti siya, ay tila nakakita ko ng ibang bersyon ni Lucas. Malayong malayo sa Lucas na palaging seryoso ang muka. Yung Lucas na kumakatingin, talagang mararamdaman mong lamig ng mga mata nito. Malayo sa Lucas na bossy. When he smiled, para bang napakabait niya at mas lalo siyang gumagwapo. Bago pa man ako makahuma, kinuha na niya ang aking kamay. And this time, marahan niya akong hinila. Habang papalabas pa kami ng bahay, ramdam na ramdam ko ang tinging ipinupukol sa amin ng mga kasambahay. Hindi ko na lamang sila inintindi. Hinayaan na lamang si Lucas. Nahilahin ako patungo sa kanyang kotse. Nang nasa harap na kami ng kanyang kotse, pinagbuksan pa niya ako ng pinto bago siya umikot sa driver's seat. Nakalabas na kami ng gate ng bahay, saka ko lamang naalala na hindi ko man lang naayos ang sarili ko. I look at my face on the mirror. Napamura ako nang makitang maputla ang aking muka. Wala naman kasi talaga akong planong umalis ng bahay ngayong umaga. At pag nasa bahay lang ako, hindi naman talaga ako naglalagay ng kolorete sa muka. Okay lang sana kung magmumol lang kami o mamamasyal lang. But no, we are going to his company at sobrang nakakahiya na ganito ang itsura ko. Ilang taon na nang huli kong makita ang mga empleyado nila. Tapos ngayong pagbalik ko, ganito ang itsura ko. Gusto ko namang maging pasabog ang muli kong pagpasok sa kumpanya nila. At ang itsura ko ngayon? Damn! This is not how I wanted them to see me after so many years. What's the problem? Tanong ni Lucas, na mukhang napansin na nakabusangot ang pagmumukha ko. I can't believe you're bringing me to your company looking like this. Ni buho ko, hindi ko man lang naayos. Damn it! Galit kong sagot sa kanya, habang sinusuklay ko ang aking buhok gamit ang aking mga daliri. Dinala mo ba ang perfume mo? Tanong ko sa kanya,
Matapos kong ayusin ang aking buhok. No, matipid na sagot niya. Ngali-ngali ko siyang batukan sa sobrang inis. Kasalanan mo rin naman yan eh. Kung hindi ka lang sana natulala kanina dahil sa nginitian ka ni Lucas, edi sana nakapag-ayos ka pa. I hissed to myself. Siguro nga may kasalanan din ako, but he should have told me na ayusin muna ang sarili ko. O baka naman sinasadya talaga ni Lucas para magmukha akong kahiyahiya sa mga empleyado niya. I look at him. Maybe he planned this. Baka nga plano niya talagang pahiyain ako. Napailing ako. Sa bagay, noon pa man, hobby na niya ang pahiyain ako sa mga magulang niya, sa mga kaibigan niya, at sa mga empleyado niya. Hindi ko makakalimutan noong minsan dinalhan ko siya ng pagkain para sana sa lunch. Ngunit hindi niya ako pinapasok sa opisina niya. And as naive as I am before, I waited for him. Hinintay ko siya na makalabas mula sa opisina niya. Akala ko busy siya. Halos 3 oras ako naghintay sa kanya noon. Ni hindi ko nga inindahang gutom na nararamdaman ko that time. Ang nasa isip ko lang kasi noon, maibigay sa kanya ang paborito niyang ulam, na ako pa mismo ang nagluto. Ngunit nang lumabas siya sa kanyang opisina, kasama din niyang lumabas doon si Maristela. Nakalingki sa mga braso nito sa braso ni Lucas. At napakasakit para sa isang katulad kong legal na asawa, na makita ang asawa ko na harap-harap ang kinakalantari ng iba. Masakit, sobrang sakit. Gusto kong umiyak nun, lalo na nang makita ko ang awa sa mga mata ng sekretarya ni Lucas, habang nakatingin siya sa akin. Pilit kong nginitian ng sekretarya, kahit ang totoo, durog na durog ang puso ko. Kahit natatakot, pinilit kong maging matapang. Hindi pa kasi ako napapansin nila Lucas noon, dahil abala sila sa paglalandian sa isa't isa. Nang makalapit ako sa kanila, saka ko lamang tinawag ang kanyang atensyon. I saw disgust on his face the moment he saw me, habang si Maristela naman, tinaasan ako ng kilay. I offered him the Tupperware kung saan nakalagay ang niluto kong lunch for him. Para sa'yo. Niluto ko yan. Ayoko. Putol niya sa akin. Saka tinabig ang Tupperware, sanhi upang mahulog yun at matapon na lamang ang ulam sa damit na suot ko. Nakatulala akong tumingin sa damit ko na namansyahan na ng ulam. Kumuyom ang aking kamao sa pagpipigil ng emosyon, lalo na nang tumawa si Lucas na may halong panguuyam. Bagay na bagay sa iyo ngayon ang suot mo. Nagmukha kang basahan. Bagay na bagay para sa isang katulad mo na isa lang din naman basahan. Pangiinsulto niya. Bago sila umalis ni Maristela, nakapwa tumatawa at tila tuwang-tuwa sa nangyayari sa akin. Awang-awa ko sa sarili ko ng araw na yun, lalo na't nakikita ko ang awa sa bawat mata ng mga empleyado. Habang palabas ako noon ng kumpanya niya, buong araw kong umiyak noon at mas lalo pang nadagdagan ang awa ko sa sarili ko nang umuwi siya kinagabihan noon kasama si Maristela at rinig na rinig ko ang ungol na nagmumula sa kwarto niya. Mula sa pagbabalik sa nakaraan at pagtitig kay Lucas, ibinaling ko ang aking tingin sa patutunguhan ng kotse ni Lucas, ang Marquez Incorporated. Namutawi ang isang ngisi sa aking labi. Who gives a damn if I'm not wearing a goddamn makeup? Ipapakita ko pa rin sa kanila na hindi ako ang dating Ana na pinapahiya at pinagtutulakan lang ng boss nila. I'll show them what a real boss is. Oh, how I love taking my revenge. Hindi pa man kami tuluyang nakakapasok ng building, ay ramdam ko na ang titig na pinupukol ng mga empleyadong nasa labas. Naka-abrisyete kasi ako kay Lucas habang papasok kami. Good morning po, sir. Bati ng guard kay Lucas bago bumaling sa akin. Ma'am, pagbati niya rin sa akin. Nang ako ang kanyang balingan, I nodded at him. Kitang-kita ko ang pagtataka sa kanyang muka habang nakatitig siya sa aming dalawa ni Lucas. He's new, so paniguradong hindi niya alam kung sino ako. At siguradong nagtataka rin siya kung bakit ako ang kasama ni Lucas at hindi si Maristela. I can't help but put a smug look on my face. Masinigpitan ko pa ang pagkakalingkis ng aking kamay sa braso ni Lucas. Bumaba ang mga mata ng guard roon na aking ikinangisi. Let's go, Lucas said. Saka ako giniya papasok ng MI. And the moment we step inside the building, agad na dumako sa amin ang tingin ng mga empleyado. I saw a lot of familiar faces who was gaping at us with shocked expression on their faces. I can't help but grin habang nililibot ko ang aking paningin. Same old employees. Kung may bago man, mabibilang ko lamang sila sa aking mga daliri.
And the rest of the employees ay mga dati pa ring empleyado ng kumpanya na siguradong natatandaan ako. I can't help but widen my grin as I look at their faces. Naroon ang pagkawindang, sorpresa at pagtataka sa tuwing bumababa ang kanilang mga mata sa aking kamay na nakalingkis kay Lucas. Taas noo ako habang tinatahak namin ni Lucas ang daan patungo sa executive's elevator na tanging si Lucas lamang ang gumagamit. Hindi ko na alintana kung wala akong makeup. Alam ko namang maganda pa rin akong tignan. Isa sa mga natutunan ko sa pananatili ko sa Canada ay kung paano ko patataasin ang kumpiyansa ko sa sarili. Kung noon nakayukulang ako at hindi magawa makipagtitigan sa mga empleyado, ngayon kayang-kaya ko makipagtagisan ng titigan sa kanila. Alam kong maraming katanungan ang pumapasok sa isip nila ngayon. I even overheard one of the employees from the HR's office na nagtatanong sa isang kasama niya kung bakit ako, ang dating asawa, ang kasama ni Lucas at hindi si Maristela. And speaking of Maristela, siguradong makakarating kaagad sa kanya ang pagsama ko rito. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman ko na may ilan sa mga empleyado ng MI ang inuutusan ni Maristela to look after Lucas. Malamang kasalukuyan na nagsusumbong kay Maristela ang mga alagad niya. Kaya hindi na rin ako nagtataka kung bigla na lamang sumugod si Maristela rito. And I am hell sure na uusok na naman ang ilong ng babaeng yon. Oras na makita niya kami ni Lucas na magkasama. And it will be such a funny scene. Iskandalosa pa naman ang babaeng yon. Kapag sumugod siya rito, malamang magtatatalak na naman iyon at iinsultuhin na naman ako. But of course, magpapatalo ba ako? Kung may mapapahiyaman, si Maristela yon at hindi ako. Maging ang sekretarya ni Lucas na si Lena, hindi na itago ang gulat nang makita ako. She was looking at me as I am a ghost. Gusto ko sanang matawa but I stopped myself. Ni nakalimutan na nga niyang batiin kami ni Lucas. Mukhang wala na rin naman kay Lucas kung batiin kami o hindi. Tuloy-tuloy lang ang pagpasok namin sa kanyang opisina. Inilibot ko ang aking paningin sa buong opisina niya. Ibang-iba na yon kumpara sa nakita ko nung una at huling beses na nakapasok ako rito. Ang mga pader ay dating kulay abo, ngayon kulay puti na. Wala ring masyadong kagamitan roon maliban lang sa kanyang lamesa, kung saan napakaraming mga papeles na nakapatong. Ang kanyang swivel chair, 2 visitors' chairs at isang malaking sofa. Maliban doon, wala na. Itinuro ni Lucas ang sofa. Maupo ka muna ron, I'll just work on that papers, he said, or more like, nag-uutos siya. Lumayo naman ako sa kanya at umupo roon habang siya naman nagsimula na sa pagpirma sa mga papeles na nasa kanyang lamesa. So, what am I going to do here? I asked. Just stay there, he answered without even looking at me. I rolled my eyes. So, sinama niya lang ako rito para maging palamuti nitong sofa niya? Seriously? I look at my wristwatch. 8:30 pa lamang ng umaga. So, buong araw kong tutunganga lang dito. Tom, I can't do that. Bigla kong naalala si Jackson. He asked me last night kung pwede ba raw kaming mamasyal ngayon and I agreed to him. Bigla akong napamura. Susunduin niya ako mamayang 1:00 ng hapon. Tumayo at lumapit kay Lucas na abala pa rin sa pagpirma ng mga papeles. Ipinatong ko ang aking kamay sa papeles na kasalukuyan niyang pinipirmahan. Mula sa papeles umangat ang kanyang tingin sa akin. Nakakunot ang kanyang noo. Pahiram ng phone mo. Mas lalong kumunot ang kanyang noo at sumandal sa swivel chair habang pinaglalaroan ng kanyang mga daliri ang ballpen. And what are you going to do with my phone? He asked. I need to call Jackson. Sasabihin ko sa kanya na dito na lamang niya ako sa MI sunduin mamayang hindi ka sasama sa kanya. Matigas ang boses na saad nito. Umangat ang aking isang kilay. Pinagkrus ko ang aking mga braso. And who are you to tell me that? I said. Sasama ako sa kung sino mang gusto kong samahan. Isa pa, magkaibigan kami ni Jackson. Ilang years kaming hindi nakita, so I want to bond with him. Tumapang ang kanyang muka at mukhang hindi na naman niya nagustuhan ang naging sagot ko. Kailan nga ba niya nagustuhan ang mga isinagot ko sa kanya? Let me remind you that you just went out with him last night. You two even kiss. Mariing usal ni Lucas. Ano naman ngayon kung mag-kiss kami? What if he go out with me? We're both singles. We can do whatever we want. Sagot ko sa kanya. So, you're going to fuck every single man out there? Ganun ba?